Nito pong mga nakaraang linggo or buwan siguro, naging usap-usapan sa Kongreso, naging usap-usapan sa Senado at maging kapuna-puna sa social media yung tungkol sa diborsyo o kaya yung panukalang batas para gawing legal sa ating bansa yung paghihiwalay ng mag-asawa. Wala pa kasing batas na o kaya illegal pa yung diborsyo at maaring yan po maging legal na sa susunod na at darating na mga panahon, no? Sa nalalapit na panahon. Maaring magkaroon din tayo ng katulad ng batas sa ibang bansa na divorce. So, tayo po bilang mga Kristiyano, mga mananampalataya at patuloy na nag-aaral ng Biblia, particular ikaw kapatid, no? Kung ikaw yung tatanungin, sang-ayon ka ba na maisabatas yung divorce o hindi ka sang-ayon? Ano man po ang ating saloobin ngayon, ano man yung ating sagot, mainam pong talakayin at sariwain natin at nawa mas maunawaan natin na kung ano ba yung nakasalalay sa divorce o kaya maunawaan nating mabuti kung ano ba yung nakasalalay sa paghihiwalay ng mag-asawa. Talakayin natin ito nang meron tayong bukas na puso at malinaw na pag-iisip na hindi lamang po ito usaping batas sa ating bansa. Meron din po itong kinalaman sa ating pamilya. Meron din itong kinalaman sa pag-akay at pagtuturo at pagtutuwid natin sa ating mga dinidisciples. Ganon din po, may kinalaman din ito sa pagiging saksi natin sa gitna ng mga unbelievers, sa gitna ng mga hindi mananampalataya. So, hindi lamang ito usaping batas, hindi lamang po ito political at personal perspective ng ilan. Kaya kung may asawa ka man po o wala, or wala pang asawa sa ngayon, or wala nang asawa, ano man yung relationship status mo, marami tayong relationship status, marami tayong at kanya-kanya tayo ng sitwasyon. Meron po sa atin mag-aasawa pa lang, merong may asawa na, meron ding hiwalay sa asawa, o kaya meron ding kasama yung asawa sa bahay pero parang hiwalay na din. So, iba-iba, depende. Merong mga ayaw mag-asawa. No, yung iba, gustong-gusto namang makapag-asawa pero wala pa. So, ano man yung relationship status natin, pagbulay-bulayan po natin ang mga piling talata sa Biblia, kaugnay po sa sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa divorce, patungkol sa paghiwalay ng mag-asawa. Noon pong binubuo at pinag-aaralan ko ang lesson na ito, nais ko sanang una nating talakayin yung patungkol sa pag-aasawa o kaya pagsasama ng mag-asawa bago po itong paghihiwalay. Kaya lang po, nauna po itong mabuo no, at nawa, patuloy tayong pagkalooban ng karunungan at kalakasan ng Diyos na sa mga susunod na gawain, loobin po na mapag-aralan din natin yung patungkol sa pag-asawa at pagsasama ng mag-asawa. Pero sa ngayon po, ito muna, paghihiwalay, teaching about divorce. Ang mga pangunahing talata na ating tatalakayin ay magmumula sa sulat ni Mateo sa chapter 19, sa verse 7 hanggang 9. At ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version ang ating mababasa. Sa English po ay yung New American Standard Bible. Alam natin na ang ating Diyos ang lumikha ng lahat. No? All things created ng Diyos at kasama sa nilikha ng Diyos yung marriage, yung kasal o yung pag-aasawa. Kung ang Diyos ang may likha nito, ano yung disenyo ng Diyos sa marriage? Ganito po yung design. Ang dalawa magsasama at magiging isa. Ang pagiging isa ng mag-asawa ay tipan o covenant na nakaayon sa relasyon ni Kristo sa church or sa iglesia. Meaning po, kung paanong nakadikit kay Jesus ang iglesia, ganun din po ang pagkakadikit o pagiging isa ng mag-asawa. So, ang pagiging mag-asawa, si Kristo ang modelo. Ngayon, kung ganun pala, bakit natin ang pinag-uusapan natin ay paghihiwalay?
Alam po natin na wala pong perpektong kasal o perpektong pagsasama bilang mag-asawa. Paano kung may kakaunting sira sa relasyon ng mag-asawa? Ano yung kailangan natin gawin? Ang karaniwan o kadalasang ilang mga hakbang ng mga tao, hayaan na lang. At isipin nila na kusang maayos din yan paglipas ng panahon. O kaya ang isa pang hakbang, pag-usapan ng mag-asawa kung ano yung mga paraan para mapagtulungang maayos yung nasisira o sirang relasyon. O kaya ang isa pa ay maaaring humingi ng payo sa mga experts, sa mga doctors, sa mga tao o sa mga counselors kung ano yung mga dapat gawin. Pero paano kung sobrang lala na ng problema? Paano kung sobrang sira na yung relasyon ng mag-asawa? Ang kailangan ba nating gawin ay putulin yung ugnayan na yon at palitan ng bago? Sobrang sira na sobrang laki na ng problema Kapag po sobrang lala na at laki na ng sira ng relasyon, ang madalas po na solusyon ng mga tao, paghihiwalay. Legal man sa batas o hindi legal, marami or ang karaniwan na solusyon ng tao, paghihiwalay. Sa maliit o sobrang laki na sira ng relasyon ng mag-asawa, nakakalimutan po ng mga tao yung kinakailangan talagang solusyon. Nakakalimutan po yung talagang kailangan. Ano ba yung kailangan natin? Solusyon ng Diyos. Solusyon mula sa salita ng Diyos yung ating kailangan. Kaya nga po meron tayong mga gawaing katulad nito, yung pag-aaral ng Biblia, at nagmumungkahi po tayo na ang bawat isa ay patuloy na magbasa sa araw-araw ng Biblia. At yung paghihikayat din po natin na huwag pabayaan yung mga pagtitipon, lalo na kapag araw ng linggo, sa bawat lokal, sa sama-samang pag-aral ng Biblia. Dahil naniniwala po tayo na makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Na sa pamamagitan po ng Espiritong nasa atin, sa pamamagitan ng Holy Spirit na nananahan sa atin, ay matulungan tayong magkaroon ng karunungan, magtamo ng kaalaman para maging maayos yung anumang relasyon na lalo na kung titingnan ng mga tao, sobrang sira na o kaya wala nang pag-asang maayos pa o mabuo pa. Sa tulong ng salita ng Diyos at Espiritong nananahan sa atin ay magtamo tayo ng karunungan para malaman natin yung mga gabay at mga nararapat na hakbang na nakaayon sa katuruan ng Diyos para sa pagsasama ng mag-asawa. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Kaya kailangan natin itong mapakinggan. Mapapakinggan natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng mga ipinangaral ng ating Panginoong Hesus. So, pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Sabi po ng Panginoon sa sulat ni Mateo sa chapter 19 dito sa verse 6, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ito po yung sinasabi ni Jesus. Huwag papaghiwalayin. Kaya lang, may batas man o wala, kahit pa hindi legal yung divorce sa ating bansa, gagawa ng paraan at dahilan ang mga tao para hiwalayan ang asawa o kaya para makaiwas sa mga sinumpaang obligasyon sa isa't isa. Meron po kasing sumpaang pangako ang mag-asawa. Ano ba yung karaniwang sumpaan ng mag-asawa? Na magsasama ang dalawa for better or worse. Till death do they part, no? Magsasama naman kami for better or worse, kaya lang nagsawa na ako at hindi na ako in love sa asawa ko. Hindi na siya macho, hindi na siya sexy. Hindi po ganun na yung sumpaan ng mag-asawa. Ang command nga dito, huwag papaghiwalayin. For better or worse, magsasama kami kaso hindi niya na maibigay yung mga gusto ko. Tapos lumitaw na yung kasamaan ng kanyang ugali. So ang solution, separation. Madalas ganun yung mga actions ng tao. No? Kaya nakakalimutan yung itong salita ng Diyos. Para bang yung tingin natin sa ating sarili, hindi naman tayo yung masama Yung asawa natin, ibinibigay naman natin yung
gusto ng ating asawa eh. Sila yung hindi. Perpekto tayo eh. Handa tayo bilang maging asawa. Sila hindi. May pagkukulang sila eh. Tayo wala. Minsan ganon yung pananaw natin mga tao. Ngayon, hindi natin sinasabi na babaliwalain natin lahat ng mga differences. Na hindi na natin i-correct yung mga nabanggit na differences. Lalo na kung nakaka-apekto yan sa pagsasama. Hindi po ganon yung punto natin. Hindi natin itinatanggi, hindi rin natin minamaliit yung problema sa relasyon ng mag-asawa. Hindi natin babaliwalain yung mga pagkukulang ng isa't isa, yung mga kasalanan ng isa't isa, na magpapatuloy na lang tayong magsama, magpatuloy na lang tayong magmahalan, at isang tabi na natin, baliwalain na natin yung mga differences na yan, mga kasalanan na yan. Hindi po ganun yung punto natin. May problema naman talaga eh. Merong dahilan kung bakit nasisira ang isang relasyon. May problema sa asawang lalaki, o kaya merong problema sa asawang babae, or pareho. Sa bawat panig may problema. Hindi natin itinatanggi ang mga yan. Hinaharap nga natin eh. Ang punto natin, hindi paghihiwalay ang agarang solusyon. Kailangan makita natin yung valid reason muna. Ayon sa Bible, kung kinakailangan sa sitwasyon yung paghihiwalay based sa katuroan ng Biblia. Ang isang major step po para maayos yung problema sa relasyon ng mag-asawa, kahit pa sa anumang relationship, ang isang major step, kailangan malaman at kilalanin kung ano yung problema talaga. Ang problema po na nagiging dahilan ng pagkasira ng relasyon ng mag-asawa ay nasa puso ng bawat isa. Dahil mayroon pang naninirahan na kasalanan dyan. Nasa puso natin yung problema. Ito pong sinasabi ng Panginoong Hesus sa talatang ito, yung pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sagot ito sa tanong ng mga Pariseo o mga religious leaders nung lumapit sila kay Jesus. Ganito po yung tanong sa verse 3 na kasulat. Lumapit sa kanya mga Pariseo at upang siya'y masubok ay kanilang itinanong, sang-ayon ba sa batas na hiwalayan ng isang tao ang kanyang asawa sa anumang kadahilanan? Na is it lawful for a man to divorce his wife for any reason at all? Sa anumang kadahilanan? Nung sagutin ito ng Panginoong Hesus at sabihin ng Panginoon kung ano yung disenyo ng Diyos sa pag-aasawa, itong mga Pharisees na sila nga yung mahigpit na tagasunod ng batas o ng kautusan nila, hindi naman nakontento sa sagot na kanilang narinig. Kaya humirit pa sila ng isang tanong. Sa verse 7, sinabi nila sa kanya, kung gayon, bakit ipinag-utos ni Moses sa amin na magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay at hiwalayan ang babae? Sinasabi ng mga Pariseo, kung sinasabi mo, Jesus, na ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao, bakit inutos ito ni Moises? Bakit iniutos sa amin ni Moises? Yan yung tanong nila. Ano daw yung utos sa kanila? Ang magbigay ng kasulatan o give her a certificate of divorce. Pagpapakita po ito na ang tao ay hahanap at hahanap ng dahilan para makuha yung gusto at ma-justify yung pagkilos kahit taliwas na sa mismong sinasabi ng Diyos. Basahin po natin yung tinutukoy nilang ipinag-utos sa kanila ni Moises. Babasa natin yung sa aklat ng Deuteronomy sa chapter 24. Simulan natin sa verse 1. Kapag ang isang lalaki ay kumuha ng isang babae at pinakasalan, at kung ang babae ay hindi kinalugdan ng kanyang paningin sapagkat natagpuan niya itong may isang kahihiyang bagay, lalagda ang lalaki ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibibigay niya sa kanyang kamay. Kanyang palalabasin siya sa kanyang bahay. So, nagpakasal, kaso may ginawang kahiyahiyang bagay, kaya binigyan ng certificate of divorce. Naghiwalay sila. Sa verse 2, at pagkaalis niya sa bahay ng lalaki, ay makakahayo siya at makakapag-asawa sa ibang lalaki. Kumbaga, katanggap-tanggap sa kanilang sitwasyon yung separation. Meron silang certificate of divorce. So nakapag-asawa uli itong babae. Kung kapuutan siya ng huling asawa at lagdaan siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibigay sa kanyang kamay at palabasin siya sa kanyang bahay,
o kung mamatay ang huling asawa na kumuha sa kanya upang maging asawa niya. No, hiniwalayan ulit sa valid na dahilan. O kaya namatay yung kanyang huling asawa. Ano yung mangyayari? Verse 4, hindi na siya muling makukuha upang maging asawa ng kanyang unang asawa na humiwalay sa kanya. Pagkatapos na siya'y marumihan, sapagkat iyo'y karumal-dumal sa harap ng Panginoon. Huwag mong dadalhan ng pagkakasala ang lupain na binibigay bilang pamana sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So, hindi na niya mababalikan yung kanyang unang asawa. Ito po yung pinagbasehan ng mga Pariseo sa kanilang pagtatanong kay Jesus. No? Sabi nila, bakit ipinag-utos ni Moises sa amin na magbigay ng kasulatan ng paghiwalay at hiwalayan ang babae? Ngayon, ang tanong na iniutos ba sa talatang nabasa natin, hiwalayan ba ang asawa sa anumang kadahilanan? Kahit anong reason na lang daw, basta ayaw na, hiwalayan na lang? Hindi inuutos dito na hiwalayan sa anumang kadahilanan. Yun kasi yung paraan ng pagtatanong ng mga Pariseo, na anumang dahilan, for any reason daw po, pwede nang hiwalayan. Pero hindi naman iniutos dito na sa anumang kadahilanan lamang. Kundi ang sinasabi dito, ano yung gagawin kung hiniwalayan? Ano yung gagawin? Yung babaeng hiniwalayan at nag-asawa na ng iba, hindi na raw maaaring bumalik doon sa una niyang asawa kasi naging marumi na siya. Kaya hindi inuutos sa kanila na hiwalayan ng walang dahilan o anumang kadahilanan lamang, kundi ang paliwanag ng Panginoong Hesus, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo o hiwalayan nila yung kanilang asawa dahil sa katigasan ng kanilang ulo or katigasan ng kanilang puso. Ito po yung sinabi ng Panginoon sa verse 8. Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso, ay ipinahintulot sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawang babae. Ngunit buhat sa pasimula ay hindi gayon. Hindi po inutos na maghiwalay ang mag-asawa ng kung ano-ano na lang na dahilan. Kundi ang utos pa nga, huwag maghiwalay. Kaya lang dahil sa katigasan ng puso ng tao, ipinahintulot lamang at nabasa natin sa Deuteronomy na nagbigay pa ng guidelines para hindi na lumala yung sitwasyon hindi maganda sa paningin ng Diyos. Kumbaga para hindi na lumala yung karumihan ayon sa paningin ng Diyos, ipinahintulot na para yung nasirang original na design ng Diyos sa pag-aasawa, hindi na lalo pang madungisan, hindi na lalo pang madumihan. Ipinahintulot, pero merong valid na dahilan. Kailangan yung valid na dahilan para mapangalagaan po yung original design. Sa pasimula po, ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa, habang buhay na pagsasama, yun yung original design. Pero dahil sa katigasan ng puso ng tao, nagkaroon ng pagpapabaya, nagkaroon ng pag-aabuso sa covenant, sa sumpaan, nagkaroon ng impurity, nagkaroon ng mga gawang kahihaya, kaya ipinahintulot po yung paghihiwalay. Ang nais ng Diyos noon pa man, kaya ang sabi dito, ngunit buhat sa pasimula ay hindi gayon. Kasi ang nais ng Diyos, hindi gayon. Sa pasimula po, huwag maghiwalay. Yun yung utos. Basahin ulit natin. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. So let no man separate. Dapat din nating maintindihan na bagamat desisyon nating mga tao yung magsama bilang mag-asawa, ang pag-aasawa po pagkilos din niya ng Diyos. So tayo nga po yung nagde-decide kung sino at kailan tayo mag-aasawa. Pero dapat po nating makita na pagkilos pa din niya ng Diyos. Ang kasal o ang pag-aasawa, hindi lamang yan patakaran, hindi lamang yan institusyon na itinatag ng mga tao, kundi yung kasal at pag-aasawa, gawa ng Diyos, itinalaga at pinagtibay ng Diyos. Kung ganun palaya, mas alam ng Diyos kung ano yung maganda at angkop sa mag-asawa. Kung Diyos ang nagtatag, hindi lang yan patakaran at institusyon ng mga tao, kung Diyos ang nagpatibay, mas alam ng Diyos kung ano yung maganda at angkop sa mag-asawa. Muli po, ang original design ng Diyos, magsama habang buhay ang mag-asawa. Nakikita po ba natin kung ano yung paraang
dapat gawin para hindi maghiwalay ang mag-asawa? Na ang paraan po, itong sinasabi, uutos ng Diyos. Para hindi maghiwalay, pakinggan natin itong utos dito. Kaya lang ang problema natin mga tao, sa halip na paraan yung ating tingnan para manatiling magkasama, ang hinahanap po ng iba ay dahilan para sa paghihiwalay. Pakinggan po natin yung sinasabi dito ni Jesus na siya namang nais at utos ng Diyos. Yung pinagsama nga ng Diyos, huwag papaghiwalay ng tao. So bilang mga Kristiyano po, kakasundo-sundo tayo na mahalaga at merong authority sa buhay natin ang salita ni Kristo at hindi salita ng tao lang. Hindi sa kung ano yung sinasabi ng puso natin, hindi sa kung ano yung sinasabi ng pamilya natin o kaya sinasabi ng mga kaibigan natin or kung ano ang sinasabi ng batas natin, maging sa social media na kung ano yung opinion ng karamihan. Sa mga usapin po tungkol sa pag-aasawa, sa pamilya, at sa kahit anong relasyon, si Kristo ang Panginoon na dapat masunod. Salita niya ang dapat na pinapakinggan. Yung salita ng Panginoong Hesus, alam natin galing sa Amang Diyos. So, salita ng Panginoong Hesus na nagmumula sa Amang Diyos ang merong otoridad sa atin. Lalo na po para sa iyo kapatid, sa ating mga nagsasabing Kristiyano tayo, na tayo po ay nagsasabing tagasunod ni Kristo. Dapat kinikilala natin kung ano yung sinasabi ng Panginoong Hesus. So ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus? Pakinggan natin. Verse 9, at sinasabi ko sa inyo, ito sinabi na ang Panginoong Hesus ang nagsasalita, sa papakinggan natin. Sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae maliban sa pakikiapid, ang dahilan at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalunya, at ang mag-aasawa sa babaeng inihiwalay ay nagkakasala ng pangangalunya. So, humiwalay, nag-asawang muli, nagkasala ng pangangalunya. Yung bagong inasawa, nagkasala din ng pangangalunya. Maliban, merong exception. Mamaya lilinawin po natin yung exception na yan. Ito po muna yung talakay natin. Sa isang talatang ito, sa isang pangungusap na ito ni Jesus, makikita natin dito yung nakapaloob na 3 problema na sumisira sa original design ng Diyos sa pag-aasawa. Again, yung original design, yung nais at utos ng Diyos, magsama habang buhay ang mag-asawa. Huwag maghiwalay. Yan yung original design. Kaya lang dahil sa katigasan ng puso ng tao, nasira yun. Nasira yung original design na yun ng Diyos. At ito po yung 3 na dahilan sa isahin natin. Una, pangangalunya. Valid naman itong reason kung usapang hiwalayan. Pero itinuturing nating problema ito para hindi masira yung pagsasama ng mag-asawa. Kung ituturing nating kasalanan ito at valid na reason para maghiwalay, ito yung dapat nating iwasan. Ito yung dapat na hindi natin gawin. Ito yung dapat hindi natin mapasok. Ito yung problema na sumisira at nagpaparumi sa disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Nasabi po ng Diyos, magsasama ang dalawa at magiging isa ang mag-asawa. Sa pangangalunya, at iba yung design eh. Nakikisama sa iba at nagiging isa sa iba sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Nagiging isa sa iba, tapos babalik sa asawa. So, nasira yung original na design. Ang design nga, yung dalawa na mag-asawa, magsasama bilang isa. Sa pangangalunya, hihiwalay yung asawa, makikipag-isa sa iba. So, nasisira yung design. Ang nais ng Diyos, ang dalawa ay magsasama at magiging isa. Hindi natin iiwanan at makikisama tayo sa iba at makikipag-isa sa iba. Adultery yun. Ayaw yun ng Diyos. Kaya nga kasama itong pangangalunya sa 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises. Basahin po natin yung Exodus chapter 20 dito sa verse 14. Huwag kang mangangalunya. No? 7 utos ito. Maging po yung 10 utos, konektado din dito eh. At sa Old Testament po, death penalty ang parusa sa adultery.
Kung gagawing batas at ang parusa nga ay kamatayan sa kasalanang pangangalunya, ay baka wala nang natira sa atin. Lahat tayo na parusahan na. Lalo na siguro kung susundin nating definition ng pangangalunya, kung yung susundin nating definition ng adultery ay ang sinasabi ng Panginoong Jesus sa Mateo chapter 5, dito sa verse 28. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkakasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Tumingin lang ng may pagnanasa, guilty na agad. Kung batas yan, tapos yung death penalty nga yung parusa, madami nga o kaya ubos lahat dahil guilty. Ano yung ipinapakita nito sa atin? Ang pangangalunya po, hindi pagiging tapat sa tipan. Hindi pagiging tapat sa covenant o kaya sa sinumpaang pangako sa asawa sa harap ng Diyos. Hindi tapat sa pangako sa isa't isa. Ang pag-aasawa po isang pangangako na maging tapat sa isa't isa. Ngayon, kung hindi pa tayo handa na manindigan sa isang pangako na maging tapat, huwag muna tayong papasok sa pag-aasawa. Kailangan po palaguin natin yung ating sarili, hubugin tayo sa tulong ng Diyos na maging tapat. Kahit po sa relasyong pag-boyfriend, girlfriend, kung hindi pa natin kayang manindigan ng maging tapat, huwag muna nating pasukin yun. Huwag muna nating pagtuunan ng emosyon, huwag muna nating paglaanan ng oras yung ganyang mga bagay. Ngayon, kung papasukin mo naman po yung pag-aasawa, ang paalala sa atin, mahalaga po na kapwa Kristiyano at kapwa mananampalataya yung pipiliin natin maging asawa. Kung sakaling papasukin natin yung pag-aasawa, maging handa tayo na magpatawad kung sakaling nagkakasala ang asawa natin para mapanumbalik yung pagsasama. Madali lang yan sabihin, pero mahirap talaga yan gawin. Kaya kailangan nga natin yung biyaya at karunungan ng Diyos. Kung hindi ikaw yung nagkasala, maging handa na magpatawad. Part yun ng pagiging magkasama ng mag-asawa. Ngayon, kung ikaw naman yung nagkasala, maging handa ka naman na humingi ng tawad, umamin. Huwag mong tatakpan, huwag mong itatago yung kasalanan. At sikapin mo po na mapanumbalik ang tiwala at yung nasirang relasyon ng iyong asawa. So, balikan natin yung utos. Ang utos po, huwag mangangalunya. At ang pangangalunya, problema na sumisira sa mag-asawa. So, kung single ka naman, o habang single pa, practice faithfulness. Kung may boyfriend, kung may girlfriend, practice faithfulness. Kung may asawa na, bantayan mabuti yung pakikitungo sa ibang tao, lalo na sa opposite sex. Bantayan para hindi mahulog sa pagkakasala. Maging maingat. Paalala po yan na maging maingat kasi marami sa atin nag-aakala matibay tayo sa pagkakatayo. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya'y mabuwal. So mag-ingat. Any form o anumang itsura at pagtutokso na maghuhulog or magdadala sa atin sa pangangalunya, mag-ingat, layuan, labanan, iwasan. So, unang problema, nasisira sa design ng Diyos sa pag-aasawa, yung panghabang buhay na pagsasama, pangangalunya. Kalawa, itong paghihiwalay, yung desire na maghiwalay. Basahin po natin yung verse 9. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae. Whoever divorces, yung desire na makipaghiwalay o kaya desire na makipag-divorce, malaking problema po yan sa relasyon ng mag-asawa. Lalo na kung walang kadahi-dahilan. Ano po bang sinasabi ng Diyos sa paghihiwalay? Sa sulat ni Propeta Malakias, ganito yung sinasabi. Ano ba ang sinasabi ng Diyos tungkol sa divorce, paghihiwalay? Malakias chapter 2 verse 16. Sapagkat aking kinapopuotan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sa Revised Tagalog Popular Version yan, ang pagkakasalin, nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa, sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ganun po yung salin. Ibig sabihin po, nagagalit, napupuot, nasusuklam ang Diyos sa paghihiwalay ng mag-asawa. Sa bansa natin, dahil ba walang batas sa diborsyo, kaya ba nagagalit ang Diyos sa paghihiwalay ng mag-asawa? Kasi illegal sa batas.
So, para hindi siya magalit, para hindi magalit ng Diyos, kailangan maipasa yung panukalang batas ng diborsyo. Ganun ba yun? Hindi natin pinag-uusapan kung legal o illegal, kung may batas o wala. Ang pinag-uusapan at sinusubukan natin pakinggan dito ay kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin at kung ano yung kanyang kalooban na inihahayag sa atin. So, may batas man o wala, naghihiwalay yung mag-asawa. Ang problema po yung pagnanais na makipaghiwalay at walang dahilan na paghiwalay. Yan ang problema. No, pakinggan po natin yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga Kristiyano sa Corinto. Dito po sa 1 Corinthians chapter 7 verse 10 at 11. Subalit sa mga may asawa ay aking itinatagubilin, hindi ako. Para ito sa mga may asawa, hindi daw si Pablo kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. So hindi si Pablo kundi ang Panginoon. Ayun dito, ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Subalit kung siya may humiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa. At huwag hiwalayan ng lalaki. Hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Kung maghihiwalay, may sapat na dahilan para maghiwalay. Ang ano yung payo dito pag naghiwalay? Makipagkasundo. O kaya manatili siyang walang asawa. Para sa mga lalaki din, ganun din, no? The husband should not divorce his wife. Yun yung payo dito. Ayon ito sa Panginoon, hindi lang kay Pablo. So, hindi paghihiwalay ang solusyon, yung agarang solusyon, kundi pakikipagkasundo o reconciliation, yun ang solusyon. Hindi batas yung malaking problema. Nako, kapag pasado na yung panukalang batas ng diborsyo, masisira na yung disenyo ng kasal o pag-aasawa. Pansinin po natin, hindi pa nga legal yung divorce sa ating bansa pero ganun pa din. Maraming naghihiwalay na mag-asawa. At yung mga dahilan pa, hindi valid. Binubura yung sumpaang nangyari sa kasal. Pinuputol yung ugnayan bilang mag-asawa. Ang paghihiwalay, legal man sa batas o hindi, no, sa batas ng tao. Isama na natin yung annulment kasi existing yata yan na law sa ating batas. Pero yan ay baluktot hindi yan ayon sa disenyo ng Diyos. So tayo pong mga Kristiyano, nalalaman natin, tayong mga mananampalataya, hindi tayo makikipaghiwalay sa ating asawa. Pero mag-ingat tayo na, sa physical magkasama, pero sa emotional naman at psychological na aspeto, hiwalay na. Mag-ingat po tayo na. Magkasama nga sa isang bahay pero wala nang connection, wala nang communication, hindi na nagtutulungan sa mga responsibility sa pamilya, napapabayaan na yung mga pangangailangan, hindi na nagagampanan yung pagiging husband, hindi na nagagampanan yung pagiging wife. So maging maingat po. Kailangan yung bond, kailangan yung relasyon at pagiging isa ng mag-asawa ay nananatili habang tumatagal yung pagsasama. Ngayon, kung meron namang hiwalay sa asawa o kaya meron namang iniwanan o kaya merong dumaraan sa matinding struggle sa relationship ngayon o kaya merong nagbabalak na makipaghiwalay, hanapin po natin yung mapapagkatiwalaan nating kapamilya or kapatid sa pananampalataya na mapapagkatiwalaan natin na handang tumulong at manalangin at magbigay ng payo kung paano magdesisyon ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Kung may desire sa puso natin na makipaghiwalay, manalangin sa Diyos, mag-aral ng salita ng Diyos. Patuloy na alamin yung kalooban ng Panginoon. Dahil kung hindi ayon sa salita ng Diyos, kung hindi ayon sa kalooban ng Panginoon yung ating gagawin na desisyon, baka mas madagdagan lang natin yung sakit na nararamdaman natin. Baka mas magulo pa natin yung design ng Diyos sa mag-asawa. So, manalangin, mag-aral ng salita ng Diyos, patuloy na alamin yung kalooban ng Panginoon, patuloy na unawain ang gabay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita.
Lalo na kung merong desire sa puso natin na makipaghiwalay. Number 3, muling pag-aasawa. Kung yung pangangalon niya at yung paghihiwalay, yung desire ng paghihiwalay ng mag-asawa ay hindi ayon sa disenyo ng Diyos, at pagsuway iyon sa utos ng Diyos, lalo na kung wala namang kadahi-dahilan yung paghihiwalay. So, paano naman itong pag-aasawa ulit, yung muling pag-aasawa? Paano kung iniwan tayo ng asawa natin? Pwede na ba tayong mag-asawa ulit? Or paano kung tayo yung nang iwan? Pwede ba tayong mag-asawa na ulit? Kung valid yung reason ng paghihiwalay, pwede palang maghiwalay. Kaya lang valid yung reason. Kailan tayo pwedeng mag-asawa ulit? Sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa 1 Corinthians chapter 7, dito sa verse 39, ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sinumang maibigan niya. Ngunit dapat ay isa ring nananampalataya sa Panginoon. Pwede naman palang mag-asawang muli. Valid yung reason. Namatay na yung asawa. So sinasabi po dito, no? Namatay, hindi sinadyang patayin, hindi pinatay. Kapag namatay na, pwede nang mag-asawa. Basta ang mapapangasawa, kung namatay na yung unang asawa, na pwede na mag-asawa, ang dapat na mapapangasawa ay isa ring nananampalataya sa Panginoon. Ngayon, paano kung buhay pa? Kapag iniwan natin, buhay pa yung ating asawa, o kaya iniwanan tayo ng ating asawa at buhay pa. Sa paningin ng mga tao, sa paningin ng ibang tao, hiwalay na tayo sa ating asawa kapag ganon. Pero sa paningin ng Diyos, hanggat nabubuhay yung ating asawa, kasal pa din tayo o mag-asawa pa din. So, labag sa design ng Diyos yung muling pag-aasawa kapag buhay pa ang asawa at walang kadahi-dahilan yung paghihiwalay. Pero may mga panahon at sitwasyon po na hindi talaga maiiwasan yung paghihiwalay. Halimbawa, nagkaroon ng mutual or kasunduan ng paghihiwalay. Or kaya sadyang iniwanan at nilayuan tayo ng ating asawa. O kaya naman, iniwanan natin yung ating asawa dahil sa maraming kadahilanan. Sobrang hirap, no? Kalupitan, masamang bisyo, yung mga ganon. Hindi natin may iwasan, hihiwalay tayo. Kapag nangyari sa atin yung paghihiwalay, pakinggan natin yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kasunod na talata. Subalit sa aking palagay, higit siyang magiging maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan bilang byuda. Yan ang palagay ko, at sa palagay ko na may nasa akin din ang Espiritu ng Diyos. So may confidence dito si Pablo na magpayo. At marapat din naman siyang pakinggan kasi nasa kanya yung Spirit of God. Palagay ni Pablo, valid yung reason na patay na yung asawa, byuda na. So, pwede nang mag-asawa kasi patay na nga yung asawa. Pero sabi ni Pablo, palagay din niya, yun nga yung nasa kanya nga yung Espiritu ng Diyos. Sabi niya, mas magiging maligaya kung mananatiling single. Paano kung buhay pa yung asawa? Kasi namatay, single. Pero sabi ni Pablo, sa kanyang palagay, mas happier, mas maayos. Pero paano kung buhay pa? Hiniwalay natin yung ating asawa or kaya iniwan tayo. Nagkasundo man o hindi, ano yung kuro-kuro, ano yung opinion ni Apostol Pablo, ano yung palagay ni Pablo? Mas mabuti pa daw kung nananatiling walang asawa. Sinabi niya dito, higit siyang magiging maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan. So, ito muna yung default, no? Kung hindi maiiwasan ang paghihiwalay at valid man o hindi yung legal man o hindi yung hindi legal yung paghihiwalay. Ito muna yung dapat na maging default. Manatili namang walang asawa. Pero para sa iba po, opinion lamang ito ni Apostol Pablo kasi baka meron namang exception. Baka pwede namang mag-asawa talagang muli. May exception nga ba? At kung pwede namang
maghiwalay ay pinapayagan ba talagang mag-asawang muli? Kung valid yung reason ng paghiwalay, may pagpapayag ba na pwedeng mag-asawang muli? Ano yung exception? Sa sulat ni Mateo sa ating main verse na pinag-aaralan, sa verse 9, at sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae maliban sa pakikiapid, ang dahilan, at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangalo niya. At ang mag-aasawa sa babaeng inihiwalay ay nagkakasala ng pangalo niya. So, except for immorality, naghiwalay at nag-asawang muli, except for immorality, hindi nagkakasala ng pangalo niya. Ang point natin, valid na reason, pwede palang maghiwalay. At kung kinakailangan o hinihingi ng sitwasyon, pwedeng mag-asawang muli na hindi magkakasala. Pero, hindi po dapat na reason na may pagnanais na mag-asawang muli o kaya may pagnanais na mag-asawa ng iba para gustuhing maghiwalay. Hindi po gano'n, no? Sa kultura nila noon, kapag ang babae hiniwalay ng lalaki, malamang na kailanganin ng babae na mag-asawa siya ulit para mabuhay. Kumbaga, matter of survival ng babae sa panahon nila, sa kultura nila. Pero kahit ganun yung sitwasyon, no, matter of survival ng babae, kahit ganun yung sitwasyon, tinawag pa rin ni Jesus na ang muling pag-aasawa ng babae, adultery. Adultery maliban sa exception. Basa natin naman yung exception dito. Maaring ipinapakita po kasi ng Panginoong Jesus yung pagpapahalaga niya sa sumpang pangako ng pagsasama habang buhay kaysa sa dahilan ng paghihiwalay at pag-aasawang muli. Ngayon, sa ating panahon at sa kasalukuyang sitwasyon, paano kung meron sa ating nakikisama sa may asawa? Hindi legal yung pagsasama kasi kasal na sa iba. Paano yung gagawin? Paano kung masyado ng komplikado yung sitwasyon na hindi na pwedeng magbalikan yung unang mag-asawa? Kasi nagkaroon na ng kanya-kanyang pamilya. Nagkaroon na ng kanya-kanyang responsibility. Lumaki na, naging komplikado na masyado yung sitwasyon. Huwag mo na itong exception. Paano kung hindi itong exception ang sinasabi na dahilan ng paghihiwalay? Na nagkaroon ng paghihiwalay ang mag-asawa. Paano kung nagkasala ng hindi pangangalunya at hindi kalooban ng Diyos ang pangalawang pag-aasawa? Ano yung payo na dapat gawin kung sakaling nalagay sa ganyang sitwasyon tayo ngayon? Nagkahiwalay tayo. Nakipaghiwalay tayo sa ating asawa. Hindi pangangalunya at hindi kalooban ng Diyos ang pangalawang pag-aasawa natin. Ano yung dapat na o payo na dapat natin gawin kung malalagay tayo sa ganyang sitwasyon? Ang payo po, kung hindi na kayang bumalik sa unang asawa, sa opinion ni Apostol Pablo, manatiling walang asawa. Ngayon, kung hindi naman po mapapanatiling walang asawa or single, ganito yung gawin. Manalangin sa Diyos, magsisi at humingi ng tawad sa Diyos sa pagkakasala at hilingin sa Diyos na kumilos siya para maging tanggap sa paningin ng Diyos mismo yung pagsasama. Ang mahalaga po, acceptance ng Diyos at katapatan mo ngayon sa relasyong meron ka. Kung komplikado na yung sitwasyon na hindi ka na makakabalik sa dati mong asawa, sa pinakasalan mo, at nagkaroon ka na ng bagong pakikisama ngayon at pamilya, naging komplikado na yung situation. Manalangin, humingi ng tawad, magsisi, at humiling sa Diyos na kumilos siya para maging tanggap sa paningin niya ang pagsasama, ang relasyong meron ka. Kung may kinakasama man ngayon, hindi man ideal, hindi man legal sa batas ng tao, pero kung sobrang komplikado na yung sitwasyon, manalangin sa Diyos, ihingi ng tawad. Hilingin na matanggap ng Diyos ang pagsasama. Mahirap na sitwasyon yan sa tagapayo. Kaya parang nahirapan din ako magsalita. Maring isipin at maging dating ng payo sa iba na binabanggit ko ay mali, no?
pagkukonsinti sa isang hindi legal ayon sa batas ng tao. At maging sa pinapayuhan din po, mahirap na sitwasyon din yan. So nawa, pagkalooban tayong lahat ng maliwanag na pag-iisip, ng karunungang nagmumula sa Diyos para maunawaan natin yung disenyo ng Diyos sa pag-aasawa, sa paghihiwalay, at sa muling pag-aasawa. Ngayon, meron nga bang exception? Ang pakikiapid ba ang dahilan para hiwalayin natin ang ating asawa at pwede tayong mag-asawang muli na hindi tayo nagkakasala ng pangangalunya? Ayon dito sa talatang ito na sinasabi mismo ng ating Panginoong Hesus, yun yung exception, pakikiapid. Pero again, meron mang exception o wala, ang makita din natin ay yung pagpapahalaga ni Jesus sa pagsasama ng mag-asawa. Nang makita natin yung punto ng Panginoong Hesus sa kahalagahan ng pag-aasawa at hindi natin makita lang yung excuses na hindi lang natin tingnan yung dahilan para makipaghiwalay tayo at para makapag-asawang muli ng iba. Maraming mga tao ngayon tulad sa mga Pharisees ng panahong ito, no, na nangangaral ang ating Panginoong Hesus, gusto po o hinahanap po yung mga dahilan na pwedeng makipaghiwalay para makapag-asawa pa ulit ng iba. Ang ating Diyos po merong mataas na pamantayan at pagpapahalaga sa pagsasama ng mag-asawa. Merong magandang disenyo ang Diyos sa pag-aasawa. Kaya hindi natin pwedeng hanapan niya ng butas, sirain, dumihan yung disenyo na yon. Habang nananatiling tapat ang Diyos, patuloy tayong minamahal ng Diyos dahil kay Jesus, na kahit tayo po ay mga makasalanan, tanggap tayo ng Diyos dahil kay Jesus. At hanggat ang ulo ng ating church, ng ating iglesia ay si Jesus at hindi niya tayo iniiwanan, hanggat hindi sumisira sa pangako ang Diyos, manatili din po tayong tapat na minamahal at hindi iniiwan ang ating asawa. Sabi nga po, ang sinumang pinagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao. Kung hindi pa natin kayang maging tapat sa pangako, kung hindi pa natin kayang labanan yung adultery, kung hindi pa natin kayang pahalagahan yung pangako ng sumpa ng pagsasama habang buhay, huwag muna nating pasukin yung pag-aasawa. Hintayin muna natin or gawin nating handa yung ating sarili sa katapatan. Mahalaga po ang katapatan sa pag-aasawa para hindi natin masira yung original na design ng Diyos sa pag-aasawa, yung magkasama habang buhay. At para po sa huling bahagi ng ating aralin, kanina sa opening, ang tanong natin, sang-ayon ba ikaw, sang-ayon ba tayo sa divorce? Ngayon naman po, sang-ayon ba ang Diyos sa divorce? Pansinin din natin yung ganitong tanong. Ito yung tanong na iniiwan sa atin. Ito yung mahalagang tanong. Hindi lang po yung kung sang-ayon ba tayo sa diborsyo. O kaya sang-ayon ba yung mga senador? Sang-ayon ba yung mga congressman? O kaya sang-ayon ba yung maraming Pilipino sa divorce? Ang tanong din po dapat sang-ayon ba ang Diyos? Kung ano yung sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, yun yung mahalaga. Kahit ano pa yung sabihin ng maraming tao. Kailangan nating makita na hindi sang-ayon ang Diyos sa paghiwalay ng mag-asawa sa anumang kadahilanan lamang. Kaya nga ang utos niya, ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Bilang mga mananampalataya na nag-aaral ng salitaan ng Diyos, tama lang po na sasang-ayon tayo sa kalooban at disenyo ng Diyos patungkol sa pagsasama habang buhay ng mag-asawa. Pero dahil nga po sa kasalanan, komplikado din yung usaping ito at mahirap para sa marami yung pagsunod sa utos na ito. Kasi nariyan na nga yung pag-aabuso, nariyan na yung pananakit sa pisikal, sa emosyonal, pag-abandona, mga makasariling interes, nariyan na yung mga valid reason na paulit-ulit na pagtataksil, yung sexual immorality, yung adultery. Kaya, mahirap sundin ang utos nito. Meron pang kung ano pang kasalanan na sumisira sa disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Pero anuman po yung sitwasyon natin ngayon, dalangin natin na mabuti at masaya yung pagsasama ng bawat mag-asawa. Pero kung hindi, kung meron mang hindi maayos yung pagsasama, kung meron man sa ating struggling yung pagsasama, o kaya meron man sa ating hiwalay sa asawa, o kaya meron dyan na nag-iisip na makipaghiwalay na dahil sa mga masasakit na karanasan, dahil sa hirap na pinagdadaanan mula sa asawa,
Pakinggan po natin ang salita ng Diyos na may kalakip na pangako. At magiging posible po ang lahat ng ito o mararanasan natin ito dahil sa pakikipag-isa natin at pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ano yung salita ng Diyos na iniiwan sa atin na may kalakip na pangako? Basahin pa natin. Mga taga Roma chapter 8 verse 38, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. Walang perpektong marriage, wala ding perpektong asawa. May mga panahon po na susubukin yung pagiging tapat sa sinumpaang pangako. Kaya mas kumapit pa tayo sa Diyos at humingi ng tulong sa Kanya para panatilihin pong kapit kamay, panatilihin ng Diyos na magkaugnay, na manatiling maging isa ang mag-asawa. Lalo na po yung mga nasa bingit ng paghihiwalay o kaya nagkahiwalay na. Pakinggan natin yung sinasabi sa atin dito. Walang divorce sa relasyon mo sa Diyos. Yung relationship natin sa Diyos dahil kay Jesus, hindi mahihiwalay. Walang divorce. Hindi tayo hihiwalay ng Diyos. May relasyon tayo sa Diyos. Tayong mga nakay Kristo Jesus. Ibig sabihin, hindi relasyon sa tao o hindi relasyon sa asawa mo o pagkakaroon ng mabuting asawa ang pinakakailangan mo. Kundi ang pinakakailangan natin ay si Kristo. So nakakapit ba tayo kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya? Nakakapit ba tayo ngayon? At kung ikaw po ay nakay Kristo na pero struggling ang iyong buhay mag-asawa, patuloy ka pong kumapit kay Kristo habang tinatahak mo yung mahirap at paghihirap na kinakaharap mo ngayon. Iwanan man po tayo ng marami sa paligid natin. Hiwalayan man tayo ng asawa o mahal natin. Hindi naman tayo iiwanan at hindi naman tayo hihiwalayan ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kayang hilumin ng Diyos yung mga sugat mo, no? Kahit yung asawa mo, hindi yan bumalik sa'yo. Meron kang Diyos na hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan. Ang mabuting balita pa, transforming po yung pag-ibig sa atin ng Diyos na yan. Hindi lang tayo yung binabago niyan, kundi maging yung mga nasa paligid natin kayang baguhin yan. Na sa dakilang pag-ibig na yan sa atin ng Diyos, yan po yung maging kinakapitan ng bawat mag-asawa. Yung dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, yan po yung maging kinakapitan ng bawat mag-asawa, walang bibitiw, hindi naghihiwalay. Hanggang dito po ang ating pag-aaral mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagsama hanggang makatapos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Patuloy po nating pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Hanggang sa susunod po, ingat po ang lahat. God bless.